Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong araw, ngayong gabi. So today is August 5, 2024. Maraming salamat po sa patuloy niyo po pagtangkilik sa ating programa. Very special po yung guest natin ngayong gabi dahil kung nanonood po kayo ng ating episode last week, nabanggit po natin sa ating episode itong panauhin natin ngayong araw na ito, ngayong gabi. Dahil isang guest natin last week, yung nakulitan sa akin, no? Si former Presidential Advisor on Political Affairs, Ronald Llamas, kasi binibida niya yung interview niya with this guy. Sabi nga nito, eto raw, ganyan-ganyan. Sabi ko, kilala ko yan ah. Dahil interject, nakulitan siya. Anyway, for this particular episode, I decided to interview the man himself. Okay? I'd like to welcome to our program for the first time, si Attorney Buko or Attorney Enrique de la Cruz Jr. Magandang gabi sa iyo, Attorney Buko, and thank you very much for joining us dito sa Facts First. Magandang gabi, Christian. I am an avid fan sa akin ng karangalan. Thank you for having me. Oh, grabe. Maraming salamat, Attorney Buko. No? Disclosure lang kasi si Attorney Buko, kilala ko na yan nung college pa ako. No? Ahead ka sa akin by how many years ba? I graduated 96 eh. 4 years. 4 years. Bali nag-abot tayo and sinasabi ko nga kay Sec Ronald Llamas, Attorney Buko, isa lang ang kilala ko Attorney Buko at superstar yan ng college. Oh. Binida kita. ikaw ang superstar noon, Christian. Ikaw. Seryoso. Attorney Buko. Napakagaling mag-debate niyan. Okay? Teka lang, tama pa ba yung ano? Kasi I looked into your profile, no? You're a senior partner sa Divina Law. Tama ba hanggang ngayon? Correct po. Okay. Para pag pinag-usapan natin itong, kasi nga ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ay yung pananagutan ni Harry Roque doon sa Tuba Benguet property kung saan naaresto ang isang Chinese fugitive at isa pang Chinese na wala naman daw karapatan na malagi dito at isa pang person of interest from the Porac Pogo hub. Pero binasa ko yung yung expertise mo, grabe, Attorney Buko, no? Constitutional law and public international law, criminal prosecution and defense. Ito yung anti-money laundering law. Tapos tingin ko ito yung pinaka-applicable sa usapan natin. Yung local government and law on public officers, no? Saktong-sakto pala. Na-conscious si Attorney Buko. Teka pala, sa mga nagtatanong, ako nadinig ko na ito ng college although I forgot the reason that you mentioned, no? Napanood kita noong time na nagka-campaign ka for the student council. Bakit nga ba Attorney Buko? Yung naging nickname mo? Dati kasi, tumatakbo ako sa student council natin. When you were, I think, nasa varsitarian ka, di ba? Editor-in-chief ka nung varsity nun eh. Yung mga kalaban namin doon, kung ano-ano pinamimigay, mga t-shirt, mga ballpen, mga ganyan, di ba? Sa amin kasi noon, sa malamig na buko lang. No? So yun yung nagiging example lagi sa speeches, ginagamit na halimbawa, kinocompare ako sa buko, maingay, walang laman. So magmula noon, ang tawag na sa akin, buko. Ngayon kasi buko. So ginamit pala yan as a pejorative against you to criticize. Yes, paninira yun. No? Ano lang yan, maingay, walang laman. No? Pero sabi ko, bakit din yung subukan tikman para lasa laman? Galing Ano yan classic turning crisis into an opportunity, no? Tama ba? Oo, correct. So ilang years ka ng lawyer pala? I graduated 2000. I became a lawyer 2001. So, mahigit ng 23 years. More than Tanda na tayo. Huwag mo sabihin yan kasi nakahatak ako dyan. Hindi na tayo pwede magpabata. Okay, sige. Tumbukan natin itong usapan. No? Okay. Kasi nga, para backgrounder sa mga tao, no? Ni-raid or nahanap ng PAOK at saka ng Bureau of Immigration yung isang Chinese fugitive na involved pala sa sangkatutak na scamming sa China doon sa bahay sa Tuba Benguet. At ang napag-alaman, kay Harry Roque daw yon. Although yung paliwanag ni Harry Roque, parang medyo komplikado. Can you walk us through, no? Bago natin tumbukin yung lusot ba si Harry Roque dito sa property na ito? When do you say that someone owns a property? Yeah. Una-una kailangan linawin natin yung pananagutan sa pagmamay-ari. No? Siyempre, ang simplistic nating sagot sa kung sino ang may-ari ay ang registered owner. Diba? Kung sino ang nakarehistrong may-ari nung titulo ng lupa. Pero meron kasing pagkakataon na ang titulo ng lupa ay hindi controlling kasi maaaring hindi ikaw ang may-ari ng lupa pero ikaw may-ari ng bahay.
So ang control, ang pinakamainam na panukat, no, kung sino ang may control, siya ang may-ari. Meaning, sino ang nagpapaupa, sino ang nagbabayad ng buwis, sino ang nasusunod kung sino ang titira o hindi titira o mag-o-occupy o hindi mag-o-occupy. So yun ang basihan dapat ng pagsukat, pag-test kung sino ang may-ari. Yung binanggit ni Attorney Roque dun sa unang pagdinig sa Senado, sabi niya, it's owned by a corporation kung saan stockholder siya, member siya ng board yata, pero yung possession daw ay hindi sa kanya. Oo, yun. Kasi yung possession ay iba sa control. Maaaring iba ang may possession, pero ikaw ang nagpaupa. So ikaw pa rin ang may control kasi sa'yo nagbabayad ng renta. Gaya nung sinabi niya, siya ay may interest doon sa korporasyon na siyang registered owner nung bahay. Ang managing director ng nasabing korporasyon ay ang kanyang misis. So hindi po pwedeng maikaila na meron siyang kinalaman doon sa pagpapaupa sa taong may possession. So hindi depensa o hindi nawawala ang kanyang pananagutan pag sinabi niyang hindi siya ang may possession. Tama bang sabihin na si Harry Roque may-ari nito kung ito nakapangalan sa PH2 as a corporation, tapos ang may-ari naman nun yung Biancham? Oh, kung sa konseptong legal dadaanin, hindi siya ang registered owner. Pero siya ang beneficial owner o may control. Kasi maraming konsepto Pero kung sa lingwahe ng batas ang papadaanin, tama siya na hindi siya ang registered owner. Pero siya naman ang beneficial owner o ang may control o nakikinabang sa upang ibinabayad ng may hawak nito. So technically, pwede bang sabihin na kay Harry Roque yung bahay na yun? Or yes, pangleman lang yun? Yes, tama yun. May katwirang sabihin na ito ay kay Harry Roque o siya ay may control dito. Okay. Tito, so kung siya ay may control, basically, pwede ba niyang sabihin na hindi korporasyon technically yung may-ari niyan, pero part lang ako ng corporation? Yung elemento kasi doon ng control Paano ba kumikilos ang korporasyon sa pamamagitan ng mga tao nito, 'di ba? At sino ang managing director ng nasabing korporasyon? Misis niya. So the corporation acts through officers. At dito ang umaakto, kumakatawan sa kumpanya ay sarili niyang asawa. So hindi maikakaila. Yung kunwari, ililitigate niyo itong ganitong kaso, no? How would you establish yung control? Ano yung mga kailangan niyo makita? Kailangan tingnan natin siyempre yung tax declaration. Sa tax declaration, may taong nakatakda, sino nagbayad ngayong 2024. Makikita natin doon yun, dahil yun may pangalan ng tao dapat. Yung business registration. Ang lahat ng kumpanya na nag-ooperate, tulad yan, mayroong pinapaupahang lupa, ay kumukuha ng business permit dapat for renting properties. So merong taong mag-a-apply. Sino yung taong ginagamit? So doon makikita ang control. Pagbabayad ng utilities. Kanino nakapangalan ng mga utilities dyan? Sino nagbabayad ng utilities? So doon makikita ang control o ownership ng isang real property. Yung sinasabi ng officer ng Homeowners Association yung asawa? How strong is that as an evidence? Yeah, mas lalong nagpapakita na connected sila. Hindi lang basta passive owner, yung tipong may stocks lang ako diyan sa kumpanyang yan. Kung hindi active. Dahil hindi ka magiging miyembro ng homeowners kung hindi ka aktibong bahagi nung samahan. Kaya siya naging officer ay dahil meron siyang interest at meron siyang active role doon sa kumpanyang yon. Yung attorney, yung mga social media posts niya in the past, yung namimita siya ng bulaklak, tapos nakuha yung picture niya during the house blessing, anong yan? How can these information be used? Yeah. Magagamit yun to show na meron siyang habitual physical presence doon sa property. Kontra doon sa sinasabing meron lang akong interest dyan, na tila baga malayo ako dyan at minsan lang ako napunta dyan. So itong mga larawang ito ay magpapakita na mayroong habitual physical presence. Yan kasi ang mga indikasyon ng residence o paggamit ng isang tirahan. Mm-hmm. So kung yan ang yan ang mga pamantayan, ano yung pananagutan ni Harry Roque? Given the fact na natagpuan yung fugitive at yung isa pang Chinese national at hinahanap na sa property na yon yung isang person of interest doon sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Okay, yung pananagutan ng isang tao, maraming batayan, maraming paggalingan, administrative, criminal, civil, Dito tingnan muna natin, unang tanong, siya ba ay
abogado o nag-abogado dito sa kumpanyang ito at dun sa na-link sa Pogo. Importante yun kasi bukod yung pananagutan niya bilang isang abogado. Yun yung administrative liability. Doon naman sa kasong kriminal, harboring a fugitive o pagtulong sa isang taong mayroong ginagawang krimen o nagtatago sa batas ay isa ring krimen. Maaari ka maparusahan either accomplice or accessory na mas mababa ang parusa kaysa sa principal. At kung ang partisipasyon naman niya ay indispensable, hindi magagawa ng akusado ang kanyang krimen kung hindi dahil sa tulong ng taong ito, principal ka rin by indispensable cooperation. So yun yung criminal liability. Sa civil liability naman, kung mapatunayan na ang bahay na ito ay ginagamit patungo sa isang krimen, at ito'y bahagi ng mga yaman na kinuha, produce o products of a crime, ito'y maaaring ma-forfeit, makuha ng gobyerno kung ito'y maililink doon sa krimen. Kaya babalik tayo sa original na question, nag-abogado ba siya o abogado ba siya nung I think South 99, Lucky South 99. Lucky South 99. Kasi doon mag-uugat yung pananagutan niya naman bilang isang abogado. Okay, kasi ang claim niya, hindi daw siya abogado ng Lucky South 99, although base sa official document na isinumite ng Lucky South 99 doon sa Senado, siya ay nakalagay na legal. So, ang presumption siya yung abogado. Yung paliwanag niya, excuse or alibi niya na, hindi nga niya alam kung bakit napunta yung pangalan niya ron paano, dapat daw tumistigo yung naglagay ng pangalan niya. Ano ibig sabihin? Dapat tingnan natin muna doon sa base sa facts na ina-admit niya. Ina-admit niya na sinamahan niya yung officer ng Lucky South 99 para pumunta kay Chairman Al Tenco para i-follow up yung license ng Lucky South 99. Ito ang nagpapahiwatig na siya ay nag-aabogado sa Lucky South 99. Siya ay abogado kasi may definition ang practice of law. Paano ba matatawag na ikaw ay nag-aabogado sa isang tao o sa isang entity? Hindi kailangan may kontrata, hindi kailangan may bayad. Basta may ginagawa kang legal service, meron kang ipinapayong legal, nagke-create na ito ng lawyer-client relationship. So ano ba, ang tanong, bakit mo sinamahan itong executive ng Pogo na ito kay Chairman Al Tenco? Anong legal service mo ang kinuha niya? Anong relasyon mo sa kanya? Ba't mo siya sinamahan kay Chairman Al Tenco? So sa makatwid, nag-aabogado ka para sa kumpanyang kanyang kinakatawan. At dahil siya ay abogado, hindi ko na kinakailangang tingnan yung ibang facts dahil yung admitted facts pa lang, yung sinabi niya na siya ay sinamahan niya ito kay Chairman to follow up yung obligation, yun sa parla, sa lengguwahe ng mga abogado, ikaw ay nag-abogado. Yung claim niya na, okay, abogado siya ni Cassie Leong, Cassandra Leong, pero si Cassie Leong, he was representing her as part of Whirlwind Corporation. Pero dun sa nagpaupa, di ba? Sorry, yan nagpaupa ng property sa Lucky South 99. Pero dun sa testimonya nung taong kinausap nila, sa tanggapan ni Chairman Al Tenco, ang ifina-follow up niya ay hindi yung license ng Whirlwind kasi hindi naman lisensyado at wala namang application sa gaming license ang Whirlwind kung hindi ang ifina-follow up niya ay yung Lucky South 99. So maliwanag na ang iniaabogado niya nung araw na iyon, base sa testimonya nung taga-Parkour, ay yung Lucky South 99. So regardless kung may kontrata o wala, siya ay nag-abogado at doon nag-uugat ang pananagutan kasi mataas ang standard required of lawyers. Iba yung canons namin, iba yung batas na sinusunod ng mga abogado. What exactly do you mean na mataas yung pananagutan dito? Dahil lumabas na na-raid na ito noong 2021 pero claim niya hindi pa naman daw niya alam ng time na yon? Kasi go ahead, sige. Tama. Kasi bawal sa aming mga abogado, unang-una, ang mag-influence peddling. Bawal samahan mo ang isang tao para mag-follow up ng kanyang lisensya gamit ang iyong personalidad na dating miyembro ng gabinete. I mean, ang abogado ay kinukuha either bilang abogado sa isang pending na kaso, kung walang pending na kaso, retainer. Ibig sabihin, sa lahat ng aking pangangailangan, ikaw ang aking abogado. Wala naman ako nakitang sinabi niyang pending case na kinuha siya para sa Whirlwind or para sa Lucky South 99 or kung Miss Cassie.
Sa makatwid, kinuha ang kanyang serbisyo para ma-impluwensyahan yung pagkuha ng lisensya. That is, sa aming canons, bawal po yun. Pangalawa, bawal kami makibahagi sa anumang illegal na gawain. So kung ito ay involved sa illegal POGO operations, hindi dapat makikihalo ang isang abogado dahil maaari kami mapanagot ng kasong administratibo, maaari kami matanggalan ng lisensya kung knowingly ay tinutulungan namin o pinapayuhan namin ng isang kliyente na gumawa ng isang krimen. Yung claim niya na nagpa-follow up lang daw siya dun sa remittances ng Lucky South 99. Ano ang personality niya to follow up? That in itself ba bawal yon? He being the lawyer of Cassie Ong? Yes, hindi siya proper for a lawyer to participate in an illegal activity, lalong-lalo na kung walang lisensya. At ang dahilan kung bakit ka nandoon ay ginagamit mo ang iyong impluensya para makakuha nga ng lisensya. So that essentially is unethical para sa aming mga abogado. Okay. When you talk about influence, does the person, kunwari Harry Roque, does he have to mention na dati siyang secretary, dati siyang spokesperson ni Duterte, o hindi niya kailangang banggitin yon? Yung mere presence niya can be construed as influence peddling? Yung mere presence niya, kasi ordinarily, Christian, kapag ikaw ay nag-a-apply ng isang bagay sa gobyerno, you file a form, diba? You go through the process, and definitely, pag nag-a-apply ng lisensya, hindi kay chairman ng application. Hindi ba? Hindi ito ang normal course of business. So, doon mo makikita kung ano ang intention. Because ang intention is a state of mind. Hindi mo talaga yan makikita. No? Hindi mo yan malalaman. Makikita mo lamang yan sa overt acts, sa kilos at gawa. Ano ang normal na paraan ng pag-a-apply o pagpa-follow up ng isang application for a gaming license? Does it require going to the chairman himself of PAGCOR? I don't think so. No? So, the fact na nakapag-set siya ng appointment shows ginamit niya ang kanyang impluensya. Dahil hindi lahat ng tao kaya magpa-set ng appointment sa chairman ng PAGCOR. Hindi ba pwedeng excuse yung hindi, wala na ako sa gobyerno eh. Ano pang impluensya meron ako? Yun nga eh. Yung influence peddling ng lawyers, hindi ibig sabihin nun ay pag nasa gobyerno ka lamang. Ang influence peddling ay ginagamit mo ang iyong stature o influence para makakuha ka ng kapaburan bilang abogado. Yung naman, yung sinasabi niyo, no? I think there was a Supreme Court decision na binanggit ng isang kongresista nung it was their turn to question Harry Roque. Yung lawyer-client relationship, sabi mo hindi naman siya kailangan written, no? Tama? Pero tama. Doon sa unwritten client-lawyer relationship, ano yung threshold noon or ano yung minimum para masabi mo? Kunwari ikaw tinanong kita, pwede mo akong bigyan ng legal advice. Does that establish that already? Ano yung minimum na kailangan nyo makita? Unang-una kailangan merong paghingi ng legal advice at consciousness sa aking part, sa lawyer, sa isip ng abogado, na siya ay nagbibigay ng tulong legal. O na siya ay nagbibigay ng payong legal. That in itself, at that moment, na merong humingi ng payo, humingi ng tulong, at ibinigay ito ng abogado, yung payo o yung tulong o yung representasyon, nagkikreate na ito ng lawyer-client relationship. So dito, hiningan siya ng tulong para mag-follow up ng lisensya. Tinulungan niya. In fact, hindi lang advice, kung hindi personal niya itong sinamahan. Ito ay pag-aabogado. Na-create na po yung lawyer-client relationship. Yung you walk us through the intricacies of lawyer-client relationship, no? Pero pwede bang can that be set aside? Tapos mag-focus lang dun sa fact na bahay mo natagpuan dun yung fugitive That in itself ba may liability na siya as a person? Yes, doon kahit ihiwalay natin, although Christian hindi pwedeng i-turn on and off yung pagiging abogado. No? Pero I understand. Pwedeng i-focus lang muna natin doon sa fact na nakita sa bahay niya yung mga pinaghahanap ng batas. That in itself is an offense. No? Ang tawag doon ay accessory or accomplice, no? Yung harboring a fugitive, pagtatago ng isang pinaghahanap ng batas ay isang krimen. At depende pa sa mga mapapatunayang partisipasyon niya doon sa mismong krimen, gaya ng pagtatakip nito, pagtulong sa mga taong gumawa nito, may pananagutan siya in itself, hindi bilang abogado. Doon mismo sa pagiging accomplice, accessory, kasabwat
depende sa mapapatunayang partisipasyon niya. Yung nakita sa bahay niya ay harboring na, no, dahil ito'y pinaghahanap ng mga batas. Yun ay offense na. So, doon pala makikita na ang kanyang pananagutan, bukod pa sa pananagutan bilang abogado. Yun naman yung administrative liability. Okay. Pwede ba niya i-claim na ano? Teka, hindi ko alam kung bakit napunta sa bahay ko yung yung fugitive na yan eh. Si Sun Yiming ba yun? O, pwede ba niya sabihin yun? Can he feign ignorance? Of course, good faith is a defense. No? Pwede niyang sabihin na hindi niya ito alam. So kaya nga ito ay matter of evidence. Ibig sabihin, ang salita niya, denial, alam mo sa jurisprudence, sa desisyon ng Korte Suprema, ang pinakamahinang depensa ay denial, no? Yung pagdi-deny. Dahil ang masusunod ay yung ebidensyang malilikom ng ating mga kapulisan. Gaya ng sino ang nagpapaupa. Kung asawa niya, ang managing director, pwede bang sabihin hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang asawa doon sa bahay nila sa Tuba, Benguet? So yun ang magiging question sa hukuman. Yung claim niya na nagpaupa kami doon sa Chinese who turned out to be a person of interest ng PAOK dito sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hindi naman daw niya alam na meron palang tao rin doon, na fugitive pala, tapos isa pa. Although sabi niya, Cambodian yung pakilala, di ba? Pwede bang gamitin yun to extricate himself from this mess? Alam mo, Christian, may mga ganyan ng desisyon ng Korte Suprema, although hindi patungkol sa Pogo, no? Kundi patungkol sa mga bahay na ginagamit sa droga. Sa ilalim ng batas, Republic Act 9165, may pananagutan yung mga lugar kung saan ginagawa itong paggamit ng illegal na droga. At hindi depensa. Yung hindi ko alam na doon pala nila ito gagamitin, or hindi ko alam na magdadala pala siya ng mga illegal. No? Dahil bilang isang property owner, may tinatawag tayong due diligence. Meron dapat pananagutan na alamin kung sino ang gagamit ng ating mga pinapaupahan. No? Dahil tayo ay mananagot, no? Kapag ito'y nagamit sa illegal na gawain. So, for instance, biglang nagpapaupa ka ng isang condo unit, tapos biglang nagkaroon pala ng pot session, na-raid ng police, automatically may pananagutan ka? Yes. Ilalim ng batas sa 9165, yung lugar kung saan nangyayari ang pot session ay isa ring krimen. It's an offense. Kung resort ang ginamit, may pananagutan din. Kasi nga, yan ang mga karaniwang nagiging depensa. Kaya inilagay na yan sa batas. No, meron ng mga provision patungkol dyan. Pag due diligence, attorney, anong exactly ibig sabihin nun? Do you have to check your property regularly or how regularly? Tapos, kung may nakita kang illegal, what should you do? Sa batas, Christian, may presumption ang batas, no, na may pananagutan ng sino mang may-ari ng kanyang mga private property na nakapinsala, nag-violate ng batas, nakapinsala sa iba, kahit na wala ka doon, kahit na empleyado mo ang nandoon, no, ang tawag doon ay vicarious liability. Kung ang sasakyan mo nakasagasa ng iba, kahit na hindi ikaw ang nandoon sa sasakyan, kahit driver mo lang yun, no, may pananagutan yung may-ari ng sasakyan na nakapinsala ng iba kahit wala siya doon. Vicarious liability. Basta meron kang relasyon, employer, employee. Para maabsuelto ka, kailangan ipakita mo na meron kang due diligence of a good father of a family. Yan. Yun ang ginagamit na sukatan, na kung ikaw ay ama ng isang pamilya, anong mga pag-iingat ang kailangan mong gawin para hindi mangyari itong nangyaring krimen o nangyaring pinsala. So yun ang threshold na hinahanap. Due diligence of a good father of a family. Kasi kung wala at meron kapabayaan, yung negligence na iyon ang nagtutulay sa pananagutan ng may-ari kahit na wala siya doon. Hindi pa lusot dito, attorney, good faith. Teka, mukhang mabait naman yun. Tapos diba sinasabi niya, pinagsabit siya ng parang alien certificate yun. So may karapatan na manatili o mamalagi dito yung nangungupahan. Yun ang sinasabi niya, di ba? He did his due diligence. Actually, mukhang pinaghandaan niya yung mga tanong sa kanya. Di ba? Kasi nga, yun ang magiging tanong sa husgado. No? Matter of evidence yun, Christian. Kung magiging sapat ba para ipakita yung due diligence na iyon para maabsuelto siya sa pananagutan. Pero yun nga, yun ang sukatan. Gaano ka bisa itong depensa? Makikita natin. Basta ang threshold, ito ba ang gagawin ng isang ama ng tahanan kung siya ay nagiging maingat? Pag ganyan ba sa jurisprudence, medyo wide yung latitude to accept a reason of due diligence, or very, very strict?
Actually, strict siya, Christian. No? Medyo mahigpit ang batas natin pagdating sa ganon. Dahil ang presumption ng batas ay pag may negligence, liable yung employer. No? O liable yung may vicarious liability. So, hindi siya ordinary diligence. Mas mataas yung ibinigay na diligence. No? Ito yung diligence of a good father of a family. Hindi siya standard of care na normal. Okay. Puntahan natin attorney liability naman niya as a lawyer, no? So you made the distinction between yung criminal liability at saka yung administrative. Ano yung mga administrative liabilities na pwedeng gamitin against him? Well, pwede ka kasing masuspindi, matanggalan ng lisensya, bahagi ng administrative liability. No? Teka, parang may nagre-ring yata. Ayan, wala na. Okay. Go ahead. Sa pagiging abogado kasi, Christian, meron kaming bagong kapapasalang na canons, no? Yung canons of professional responsibilities being a lawyer. At maraming standards na hinihingi ang batas, no? So unang-una, hindi kami po pwedeng magbigay ng payo o mag-abogado sa isang kliyente na alam namin na involved sa isang krimen. So or sa isang illegal na gawain. Yan ang pangunahin. Pag ito'y nilabag mo, maaari kang masuspindi, matanggalan ng lisensya o ma-disbar. Pangalawa, hindi rin namin po pwedeng itago ito sa gobyerno. Kung alam mo na ang isang kliyente ay may gagawin o may ginagawa, yung lawyer-client privilege para sa mga nagawa na krimen, hindi mo pwedeng i-disclose. Pero yung gagawin pa lang o kasalukuyang ginagawa, dapat umalis ka sa relasyon. Kasi kung hindi, may obligasyon kang ipaalam ito sa hukuman or sa kapulisan, sa law enforcement agents. Otherwise, meron kang administrative liability. So kaya mataas Mataas yung standard. Hindi ka mukha nung kapitbahay lang, may nakikitang illegal na gawain. Wala kang obligasyon Pero kung abogado ka, may obligasyon ka. Kaya mas mabigat, mas mataas yung hinihinging standard. Curious lang ako, attorney. How does that play with the fact that you also have to defend bad people in society, 'di ba? As a lawyer. Tama. Kasi yung pagiging bad people nila, judge talaga ang maghahatol noon, hindi ang abogado. So dapat ang abogado ay didepensahan ang lahat na nangangailangan ng legal na tulong. Tulad ng isang doktor. Pag ikaw ay lumapit sa isang doktor at magpapa-opera ka, hindi naman niya tatanungin kung masamang tao ka ba, terorista ka ba. Gagamutin ka ng doktor, di ba? Dahil yun ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ganon din ang abogado. No? Ang kaibahan namin sa mga doktor, meron kaming canon of ethics na nagsasabi, kapag may gagawing krimen at alam mong gagamitin ang iyong legal na serbisyo para gumawa ng isang bagay na labag sa batas, iyon ay dapat nagsasabi sa iyo, sa aming canon of ethics, hiwalayan mo na yung kliyente mong yan. No? Dahil hindi ka pwede mag-participate. Yan. So ang distinction doon, yung past acts. Yes. Yun ang pagtatanggol mo sa kanya. Correct. So, kunwari, akusado ng corruption yung isang government official, syempre, kukuha siya ng abogado sa Sandigan Bayan o sa ombudsman, no? So, pwede siyang i-represent. Pero pag meron siyang gagawin na masama at alam mo, you have to remove yourself from that situation. Ganun po ba yan? Tama po. So, kung alam mo na sangkot pa rin sa pogo, kung saan may mga torture chambers yung kliyente mo, ang pwede mo lang ipagtanggol sa kanya kung akusado siya ron sa nakaraan. Tama ba? Tama po. Pagka ito'y ongoing o may mangyayari pa lang, gagawin pa lang, yun po ilabag na sa aming canon of professional ethics. Napaka-stricto pala. Pag ganyan ba, ano yan? That's a case for disbarment? Ganun ba yan? Yes po. Mahigpit po ang Korte Suprema. Marami na pong nasasampulan ngayon. Paano pala yun, attorney, no? Kasi may mga nagpapalutang na baka gusto nilang sampahan daw ng disbarment case itong si Attorney Harry Roque. Can you walk us through the processes, no? Kasi alam ko ano yan maraming ruta yan, di ba? Pwedeng IBP, pwedeng Supreme Court. No? Tama po. Usual po na yung iba kasi ginagawa, sumusulat direkta sa Korte Suprema. Tinatanggap ng Korte Suprema yan kahit anonymous, no? At itutuon, ibababa ng Korte Suprema, either ibibigay sa IBP for investigation or ibibigay sa Court of Appeals or sa isang RTC. Malawak ang kapangyarihan, no, ng Supreme Court pagdating sa pagdidisiplina ng kanyang mga abogado kasi kami ay tinatawag na officers of the court. Pero ang normal na proseso ay magpa-file ng complaint sa IBP o yung Integrated Bar of the Philippines,
magbubuo ng panel ang IBP at pasasagutin yung abogadong may kaso at magbibigay ng rekomendasyon yung hearing officer sa IBP board. Yung IBP board magbibigay ng rekomendasyon sa Supreme Court. At ang Supreme Court ang nagpapataw ng parusa o maaaring ibaliwala nito ang rekomendasyon ng IBP board. Ito pala, bilang panghuli attorney, no? Sorry, sinusulit ko na yung consultation, pero wala pa naman tayong lawyer-client relationship. Wala. Ang public service to, no? Okay. Yes, correct. Nakita niyo ba yung video na pinakalat nila yung grupo ng mga pro-Duterte nung SONA, July 22, yung humihit-hit daw, yung pulveron video? Yes. Ang kina-claim nila si Bongbong Marcos. But when I ask yung mga experts, napaka-obvious naman daw na manipulative video. So kinalad yan on the day that the president was supposed to issue or deliver the State of the Nation address. At isa sa mga nagpakalat niyan at patuloy na nagpapakalat si Harry Roque. Is that a very strong basis to file a disbarment case against him? Yung ganyan. Yung siya yung nagpo-post ng video na ganyan. I will refrain from saying kung ito ay maaaring maging disbarment. Pero yung proseso pwedeng masampahan, no? Pwedeng masampahan ng kasong disbarment kapag knowingly nagpapakalat ka ng fake videos. Nasa ano rin po namin yan, nasa canon of ethics namin na hindi kami dapat magmi-mislead, magmi-misinform ng tao, no? Pero as I said, no, I will refrain from passing judgment doon sa liability dahil kapwa ko abogado, no? Pero yung proseso ay pwede hong masampahan kung mapapakita na ito ay fake video at knowingly ay kinakalat ang isang fake video for misinformation. Okay. O sige, maraming salamat, Attorney Buko. By the way, bilang panghuli, ano ba ang pinagkakabalahan nyo ngayon? Pasensya na at na-istorbo namin kayo for this interview. I'm now a senior partner sa Divina Law, so marami tayong mga kaso. Meron din tayong mga regular na appearances sa TV5, kaya doon kami nakita ni Sir Ronald Llamas. So ano kayo ron? Dito? Mainstay? Ganun ba? Parang resident legal analyst? Meron kami doon tuwing umaga, yung umagang Good Morning Kapatid. Merong segment doon na legal ba to? Tapos nakikita ka sa Facebook. Di ba meron kang Facebook page na you're giving legal advice? Yes. Tama ba? Itanong mo kay Buko. Yan, parang public service naman namin. Ayun. Ayan, panoorin nyo yung ano. Is that also on YouTube or? Yes. Nasa YouTube din. Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Buko. B-U-K-O. Hindi B-U-C-O. B-U-K-O. Okay. Sige. Maraming salamat, Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. Thank you very much for joining us in this episode. Marami kami natutunan and God bless. Maraming salamat, Christian, at sa iyong mga taga-subaybay. Yan po, si Attorney Buko de la Cruz na kausap po natin. Ganda ng kanyang mga paliwanag pagdating dito sa issue ng lawyer-client relationship, pagdating dito sa property ownership, no? So, ayan, nakakatulong po yung mga ganyang legal perspectives para mas maintindihan natin yung mga masasalimuot na issues. Kasi minsan, pag abogado kausap nyo at siya yung napapagbintangan, ang dami-daming ginagamit na dahilan, no? O ginagamit na palusot. Pero minsan, pag inisip natin, parang halatang palusot, no? So, yun. Kaya, we're trying to set the record straight. Antabayan na natin kung matutuloy yung mga pinapalutang na iba na baka rin mag-file ng disbarment case against Attorney Harry Roque. Pero yung sa fake video, tingnan niyo yung kanyang social media posts. Isa po siya sa mga nagpapakalat ng peking video na yon, yung pulveron video. Yan. Sa akin lang naman, parang obviously, di ba dapat may pananagutan ka dyan? Oo. Kunwari, nagtitis pa sila, kunwari, nagtatanong lang sila, pero halata-halata naman pinapakalat nila yon. And it's obvious that this is part of a bigger propaganda. Okay. Pero going back dito sa Pogo issue, hindi po natin dapat bitawan itong issue na ito dahil sangkatutak po yung kasamaan na dulot ng mga sindikato ng Pogo na yan. So, pinag-utos na po ng presidente na total ban on Pogos effective July 22. Ito po yung araw na dineliver niya yung kanyang State of the Nation address. Pero syempre, sabi niya, he was giving the agencies and all these Pogos until the end of the year to wind down their operations. Let's see. No? Baka naman mag-ibang anyo lang itong mga sindikato na ito, hindi naman talaga ma-deport, magtago lang, hindi ma-prosecute, at
maipagpatuloy yung kanilang mga karimari-marim na operasyon dito sa Pilipinas. Pero sa akin, dapat mapanagot din yung mga naging protector nila sa gobyerno noon o baka hanggang ngayon. No? Hindi pwede makakalusot po itong mga protector na ito. Yung mga talagang naging instrumental para makapagtanim na napakalalim na ugat itong mga sindikatong ito sa ating bansa. At hanggang ngayon po ay nararanasan natin, nararamdaman natin at lahat po tayo ay nagsasuffer dito sa kasamaang dulot ng mga sindikatong ito. Okay. Nga pala, congratulations kay Kalo Yulo. Grabe. Double gold yung kanyang napanalunan sa Olympics, no? Hindi man tayo masyadong familiar sa gymnastics, no? Hindi naman tayo big fan ng gymnastics. Pero as a Filipino, watching the Olympics dito sa Paris, napaka sarap panoorin. Nakapwa mo Pilipino, talagang nakasungkit ng ginto. Hindi lang isa, kundi dalawa. And as we speak, meron pa po tayong mga tsansa, no? Meron po tayong dalang boxers yan na merong, I think, sure bronze medals na sila. Pero pinanood ko yung laban ni Nesty Petesio. Grabe, napakagaling. Kitang-kita yung growth nitong boxer na ito, no? Pinapanood ko siya noon pa, no? I think this is the best version of her that I've seen dito sa Paris Olympics. Kaya nga nakapag-tweet ako, sabi ko, itong version na ito ni Nesty Petesio, this one is good for a gold medal. Napanood ko yung susunod na kalaban niya, yung Polish. And yung style ng Polish na boxer na yun, I think 20 years old, medyo malikot, no? Magalaw, medyo counter, abang. That style is not something that Nesty hasn't seen in the gym, in training, or in a tournament. So I'm pretty confident dito sa chances ni Nesty Petesio na kaya niyang talunan itong Polish na rival niya. And then she would hopefully proceed to claim a gold medal dito po sa Paris Olympics. Ang galing, bilib na bilib ako dyan. Complete boxer yan, no? Nesty Petesio is someone you don't mess with pagdating sa boxing. Ang galing, no? Yung mga nakakaintindi po talaga ng boxing, pag pinag-aralan niya yung technicalities, ang gandang pag-aralan ng galaw ni Nesty Petesio. Grabe. She could adjust doon sa laban, no? Depende sa kung ano yung pinapakita ng kalaban. Yun yung nakita natin nung tinalo niya yung Chinese, no? Medyo matangkad, medyo mahaba yung Chinese, pero kitang-kita kung sino yung amateur doon. Pero naman sila amateur, pero kitang-kita kung sino yung bagito at sino yung veterano dito sa stage na to, at the level of the Olympics. Ayan. Mga pala, may mga babatiin tayo, no? Ito, shoutout po. Una-una kay Charmaine, isang matalik nating kaibigan. Kaibigan din ni Attorney Buko yan, si Charmaine Pidal Pahate. Yan, nanonood siya. And then, gusto natin batiin yung kanyang mga tita who are always watching from Toronto, Canada, sina Lee Marqueses at si Irene Marqueses. Ma'am Lee, Ma'am Irene, yan, Tita Lee, makikita na rin po ako, no? Tita Lee tsaka Tita Irene, yan. Magandang umaga po sa inyo, dyan po sa Toronto, and mainit pa yata, no? Hindi pa malamig dyan. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Tapos ito, binabati rin po natin si Mr. Jean De Jesus of Bologna, Italy. Birthday po niya kahapon, August 4. Ayan. Ang pagbati po, galing sa atin sa Facts First at mula po kina Mac and Angela Bermudez. Ayan. More power po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po dito sa ating programa. Tapos nag-message din po sa atin si Ditz Centeno De Jesus. Ayan, watching from Bologna, Italy also. Ayan, no? Ayan, binabati natin siya at ang kanyang asawa na si Jean De Jesus at ang kanilang mga kaibigan. Ayan, happy birthday po. Belated din. 59th birthday kay Mr. Jean De Jesus. Ayan, happy birthday, sir, no? Alam ko, madalas kayo manood. Nakikita ko po kayo lagi sa comments, no? Maraming salamat po sa inyo. And again, ito po, sana po ay matagpuan na po, no? Yung kanilang nawawalang anak na si Bazu De Jesus, no? Si Bazu, isa po siya sa mga itinuturing na desaparecidos. Ito po yung mga disappeared, yung mga nawala, no? Isa po yan sa mga hamon dito sa current administration. Kung talagang priority nyo po yung pagtataguyod ng karapatang pantao, sana po
ay gawa niyo ng paraan itong problema ng mga disappeared, ng mga desaparecidos, yung mga dinukot, bigla na lang nawala. Hindi po natin alam kung nasaan na sila. No? Sa point sa mga pinakamabigat na suliranin. No? Sipin mo, hindi mo alam kung ano nangyari sa anak mo. No? Well, ayun nga po. This is a challenge to this administration. Tapos, ito rin pala, nag-message sa atin si Marian Laarni Silva. Ayan, binabati po natin. Shoutout sa kanyang high school classmate na si Mitchell Marce Alvarez. Wow, avid fan daw ng Facts First. Maraming salamat po. And then shoutout sa high school batch 89 ng Santa Cecilia Catholic School sa Canlubang, Laguna. Ayun. Tatanong si Marian, paano ba mag-member ng 0.6 movement? Wow. Tapos ito, binabati rin po natin ang asawa ni JT Cabico Pasyon na si Casey De Capia. Sa kay kababata niya na si Rizalino Jose Sanchez. Ayan. Ako, maraming salamat po sa inyo. And thank you for joining us dito po sa Facts First. Okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyo lahat. And kita-kita po tayo bukas for another episode of our Facts First podcast. Ako po si Christian Esguera. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ingat po.